Hello, magandang umaga, gabi po. Ito po si Toto Kausing. Um, Pag-usapan natin ngayon po yung follow-up dun tungkol sa kay Totoy, alias Totoy, mga sabongero at yung si Judge Felix Reyes. Akalain mo ba, itinanggi siya ni Judge Felix Reyes, pinagalitan, sinabihan na manahimik siya kung wala man lamang siya ebidensya. Anong nangyari? Nako, lalong naging maingay si alias Totoy. At saka pag-ingay niya, pakinggan mo kung paano naging maingay siya. At bago lahat, ito po ay meron pa naman ako hanggang July 15 sa pagsampa ng warrant of petition para kay Erwin Tulfo. Pakidagdagan nyo na lang at para matapos ito hanggang Lunes po yan, no? Lunes o Martes. Martes ang July 15. Isampa sa Senate Electoral Tribunal at may bayad po na 50,000 pesos. Hopefully may pera na rin ako niyan. At may bayad pa na deposit fee na 10,000 pesos. So, let's go to the topic right on. Ito si Elias Totoy ay sumagot sa hamon ni Judge Felix Reyes. Hinamon kasi siya ni Judge Felix Reyes na manahimik siya at wala daw siya kinalaman sa paratang sa kanya na siya ay taga-ayos ng kaso ni Atong Ang sa lahat ng mga korte at mga piskal. Ngayon, sa pagsagot ni Judge Felix Reyes, sinabi niya na manahimik na lang ito si Kan kasi wala daw siya dyan. Si alias Totoy, na kung wala man lang siyang ebidensya, manahimik na lang siya. At sinabi rin ni Judge Felix Reyes na itong pagsasalita itong ni Kan ito ay pinapalabas niya rin po yung hinahamon niya, pinapalabas niya, inutusan niya yung Bureau of Immigration na ilabas po ang kanyang tinatawag na records sa immigration para mapatunayan na siya po ay para makita kung saan siya pumunta para mapatunayan na wala siyang kinausap na judge sa abroad. Kasi ang akusasyon sa kanya, lumalabas siya sa abroad, pumunta sa abroad para makipag-usap sa mga judge na mga may hawak ng kaso na mga kahit sino man sa kaso ni Atong, sa mga kaso ng tauhan niya, pati kaso nila ni alias Totoy ay ganun din. So ngayon, at dahil dyan ay talagang tinanggap ni Totoy ang hamon niya at ang sinabi niya, may magpapalay detector test sila. At hinamon niya rin na ipaparinig niya kay judge yung recording niya, yung record niya na usapan ang salita ni Atong Ang na nagsasabi na tinuturo si Judge Felix Reyes na taga-ayos ng kaso niya. At dinagdag pa ni alias Totoy na hinahamon niya ng lie detector test si Judge Felix Reyes. At maliban pa dyan, sinabi niya tahasan na si Judge Felix Reyes pa ang nagpensa sa kanya nung naipanalo sila doon sa kaso sa petition for bail nila sa RTC Branch 40, RTC Manila kay Judge Rebecca Guillen Obanya. Naku. So, paano ito ngayon, Judge Felix Reyes? Paparinig natin po yung salita ni alias Totoy. Ito po. Pakinggan ninyo yung sinabi ni alias Totoy sa bilang sagot niya. Ito sa ESPN, hiningi kong inyong pagpasalamat. Pagpasalamat ako sa inyo dahil sa paggamit ko. Ang problema ko may umatake na naman sa akin pero na-blackout ko. Pero ito nakabalik na po tayo. Ipatugtog ko ulit yung banat ni Dondon
alias Totoy laban kay Judge Felix Reyes kasi hinamon siya ni Judge Felix Reyes na tumahimik kung wala siyang malang sasabihin at sinabi pa ni Judge Felix Reyes na binigyan niya ng full consent ang Bureau of Immigration na ilabas ang kanyang lahat ng record sa biyahe at para malaman kung totoo yung aligasyon na nakipag-usap siya sa mga judge doon sa abroad. Pero judge, hindi naman ibig sabihin na kung wala kang ay hindi ka na nakipag-usap doon. At kung meron man lakad, hindi man ibig sabihin judge ang kausap mo doon. So, ito ngayon, ang sagot sa ni Dondon ay hinahamon kanya na mag-lie detector test. At sinabi niya tahasan na ikaw pa Judge Felix Reyes ang nag-asikaso ng piyansa niya doon sa Manila City RTC Branch 40. So, yan po. So, pakinggan natin yung sinabi niya nung hamon niya. Sa quote-unquote subcontracting nung mga papatay na mga sabungero. Dito tayo. Sa lawak po ng Taal Lake, tulong Dondon para area Dito na tayo. kanilang paghahanap doon sa mga bangka. Sa totoo lang, kaya tulad ng sinabi ko, yung may-ari mismo ng palaisdaan na yan, membro ng PNP. Ayun. Ngayon, putol kasi, Yung sa isang sinabi rito, sa naghahanap na kasi sila kanina, sinabi niya, ang may-ari ng palaisdaan yan sa Taal Lake ay police. So na kung according to kay Remulla ay willing magbukas, magsalita at ito isasabihin ng lahat at magiging state witness siya. So ito ngayon. pick up kasi nila yan hanggang arena lang. Pero Okay. ang may nakakaalam dyan, yung may-ari talaga ng palaisdaan, kung saan banda nila inilubog. Okay. Isa pang pasabog po niyo, Ayun, sa Dondon, judge. Sir Dondon, ito yung sa PCSO the chairman, no? Si Felix Reyes. Sa pagkaalam ninyo po, ano ang kanyang involvement, no? Sabi niyo nga, siya yung tigapagkausap para sa mga kaso laban po kay Atong Ang. Siya ang umaareglo, kumbaga. Ano pa yung kanyang partisipasyon dito? At hinahamon pa ho niya kayo na tignan, no? Yung mga biyahe niya outside the country kasi sabi nyo sa labas ng Pilipinas doon niya kinakausap no itong mga ibang mga judge. Hindi, katulad ng sinabi ko, siya yung nag-aayos yung mga judges na mga lumalabas sa ibang bansa. Ngayon, may ipaparinig ako sa kanya. Pag nadawit yung pangalan niya, mag-resign na siya. Mismo ang mastermind nagsabi sa akin yan. Mastermind ng alin po? Yung mastermind ng missing sabungero na si Mr. Atong Ang. Oh. May record. Hinamon ko silang dalawa ni Mr. Atong Ang at saka si Judge Felix Reyes. Mag-lie detector kami dalawa kasi panagbintangan niya ako na kung kailan ombudsman kaya yan. Matagal ka na Felix Reyes, matagal ka na sinasabi ni Mr. Atong Ang sa akin na ikaw mismo ang nag-aayos sa mga missing sabungero katulad yung piyansa namin, ikaw lahat ang naglakad sa mga judge na yan para alam mo lang kung maiparinig ko sa iyo at mapatunayan ko sa iyo na dawit ka sa na to, mag-resign ka na, mahiya ka naman, sabihin mo sa kanya, shut up. Hindi magsalita. Nagkakilala na ba kayo? Oo. Basihan. Nagkaharap na ho ba kayo ni Felix Reyes po, ni PCSO? Yes, actually, kaibigan niya. Naku. May kwento pa nga kami, may kaming associate doon sa... Ay, nawala tayo. So anyway, ito ilan po ang balita dyan ay hinamon ni Atong ni alias Dondon. Pasensya na kayo, meron sira ang aking way ng agaw na si Judge Felix Reyes at sinabi niya yan dyan na si Judge Felix Reyes po ang nag-asikaso ng piyansa nila. At hinamon niya rin ito si Judge Felix Reyes na ipaparinig niya yung video o yung audio na ni-record niya kung saan kausap niya si Atong Ang at sinabi niya Atong Ang tahasan na si Judge Reyes ang
ang umaasikaso. So, ibig sabihin po, talagang malakas din ang ebidensya laban kay Judge Felix Reyes. Kaya mga kaibigan, mahirap po talaga pag magkapagsama dito. Ay, Ma'am Adeline C., pwede mo ba ako mabigyan ng Adeline C., ang iyong sinishare po? Na kung ano yon. So anyway, yan lang po ang balita natin sa ngayon. Yung patungkol po sa hamon ni Judge na sinagot at matapang na kinasahan ni alias Totoy. Sa ngayon, ang paghahanap, nag-umpisa na po, pero ang ginawa nila po ay parang sinusukat-sukat na nila, tinatantya nila kung saan. Pero tumututok sila sa isang lugar kung saan malamang iyon po ang tinuro ng pulis na mayroong palaisdaan doon, at doon sa palaisdaan ng pulis, doon daw dinala yung mga bangkay, mga patay na kanilang pinalubog. So, yung unang araw po ay nauwi lamang po sa parang excursion, umikot-ikot lang sa tubig ang mga kasapi ng Philippine Coast Guard. At siyempre may kasama silang taga Department of Justice, andun si Yusek Miko Clabano, nandun din po ang mga kawani ng pulis na umasikaso sa mga Coast Guard. Pero makikita mo rito yung papel talaga ng Coast Guard at sasali sa kanila yung Philippine Navy. At inaantay pa nila kung may darating na tulong na bagong ekwipo galing sa Japan. Pero ang plano po nila, sabi sa official ng Philippine Navy, ang plano po nila ay pababagsakan mo na, pailalim mo na ng drone. Pero ang problema naman nila ay parang kulay burak ang tubig sa baba, kaya medyo mahirapan sila. Ang isa pang challenge nila ay medyo umarangkada naman, nag-alibot-bot naman yung Taal Volcano. Kaya yan po ang ating problema dyan. So Adeline, interesado ako sa sinishare mo pero hindi ko makuha. Tingnan ko nga. Sana kung ano ba yun. Okay. So anyway, hanggang dyan na muna tayo at hopefully magdasal naman tayo na may makita o wala. Pero just the same, feel comfortable sa mga kababayan ko na kahit po wala sila makukuhang bangkay, kasado na po yan. Ibig sabihin, nakapurma na ang kaso ay mananaig pa rin laban kay Atong Ang, laban kay Gretchen Barreto, at malamang si Judge dito ay makakasama na bilang isang pwede naman masasabi na may conspiracy siya. Ang kanyang papel sa buhay dito kasi, siya yung naglakad ng piyansa nitong para makalaya sila ni Dondon Patidungan, at kasama ni Dondon dyan na lumaya, yung kasama niyang gwardya na kinasuhan din, 5, at nagpiyansa sila ng 3 milyon bawat tao. Bakit 3 milyon? Kasi 6 na tao ang lumalabas na kinidnap nila. At sa 6 na yan, the ACOB 1 is the ACOB all. So times 6 kada isa. So 500,000 ang pinataw na piyansa. So 5 times 6, 3 million. So lumalalim na po ang mga nadadamay dito. At sinisiguro ko ay mauwi din ito sa kagandahan ng katarungan. At ang mga pamilya ng mga biktima ay laging nabubuhay ng loob kahit na sobrang lungkot, ay ngayon lang nila nalaman na pagtanto na totoo na pala na wala na silang aantayin pang kamag-anak at patay na. Yan po ang kanilang sitwasyon sa ngayon. At nevertheless, nakakatuwa naman at tuloy-tuloy po ang pagsisikap na mahanap ang katarungan. Magandang gabi po, abakahin ako niya dyan sa Tagatagum, Davao del Sur, Davao del Norte. So, ito naman, nais ko lang din pag-usapan na
sinisisi ni Judge Felix Reyes, itong dinadawit daw siya ata dito. Kasi nga, nagsampa po siya ng application na magiging ombudsman. Karibal niya sa pagiging ombudsman si Boying Rimulya. Pareho pa naman sila malapit kay BBM. Si Felix Reyes malapit kay BBM dahil nilagay din siya ni BBM na chairman ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Si Rimulya ay sa Department of Justice. So, mag-agaw-agaw sila ngayon kung sino sa kanilang dalawa ang ilalagay sa ombudsman. Kasi kung ako, si BBM, mas piliin niya yung kanyang maasahan. May kakayahan at maasahan niya na kung wala na siya sa 2028, ay merong tao, kagaya kay Duterte. Kahit wala na siya, nandyan pa rin yung kanyang kaibigan na si Samuel Martires na magbibigay tulong kahit papano para kay Sara, para sa kanya. So, ganun din ang gagawin ni BBM. Sino kaya makakatulong sa kanya? Makakatulong ba sa kanya yung mga strict na mga judge, mga retired justices? Okay, sa tingin ko ay hindi po. Yan ang katotohanan. Kasi mga justices natin na nag-apply dyan ay mga marangal na tao po yun. Kung marangal po sila na tao, ay hindi po sila kayang bilhin. At kung hindi sila kayang bilhin, ay sigurado po na ang gagawin po nila ay ipaglaban po ang katarungan. So, hindi makakaasa si BBM na magandang laban para sa kanya kung siya po ay, ano ba ito? Nawala na naman ako. May nag-ano? Di, may humarang. Stop naman ako. Ay, narinig mo ba rin ba ako? Sige, ina-advise ko na lang sa mga nakikinig sa akin at mag-stop na rin ako. Pwede na po kayo mag-out. Total, nawala na yung ano ko, nasisira na yung cellphone.